Everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Mark 1 verse 16 to 20. Actually po itong verse po na to is patungkol ito dun sa naglalakad si Jesus Christ sa tabi ng dagat. Then nakita niya sila Peter, nakita niya yung mga unang disciple. At lahat yon tinawag niya at binigyan niya ng panibagong identity na tuturuan ko kayong maging fishers of men. So, hindi isda yung kanilang magiging kanilang huhulihin, kundi mga tao. So, let's go disciple the nation. Lahat ng mga bansa sa mundo, maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. Tinawag ka ng Diyos, huwag mo nang ituro pa yung iba, huwag ka nang lumingon sa asawa mo, sa kaibigan mo, o sa girlfriend mo, sa partner mo. Gusto ng Diyos na gamitin ka para maging instrumento ka para sa mga taong mahal mo sa buhay, like nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, tito-tita mo, pamangkin mo, maging mga kaibigan mo sa paligid mo. Jesus give us a new identity. Just imagine na naglalakad, diba, si Jesus Christ. Tinawag niya si Simon, si Peter, tapos binigyan niya ng bagong identity. Being a Christians, or being with God, Jesus Christ, there is a sacrifice. You really have something left behind for Christ. So, ang ating Panginoon kasi is a full-time na apostle eh. So, we have to sacrifice something. We have to leave behind something. Yung ordinary life, ginagawang opportunity yun ni God sa atin para magbago tayo, magkaroon tayo ng bagong buhay. Mag-invest tayo sa buhay na walang hanggan, hindi yung pang temporal na buhay dito sa mundo. So, the Lord invite us for His Ebanghelyo, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung ikaw ay architect, gagamitin yun ng Diyos para ikaw ay mapalapit sa mga tao. Pwede kang maging engineer or doctor. Tandaan mo, obedience is the key. Iba ang blessings kapag yung mahal mo, kapatid mo, malapit sa ating Panginoong Diyos. Iba ang blessings kapag when we follow Jesus Christ, we are called to become followers. So now, let's sow and reap for eternity. Jesus is part of a change. So let us promote, live, and practice na magmahalan sa buhay natin sa bawat isa. So malalaman mong disciple ka ni Jesus Christ kapag marunong kang magmahal. Mahal natin ang isa't isa. So how we can ensure that our love to Jesus is our primary motivations? When Jesus see that the love is the love that He wanted to feel, that the love that Jesus Christ wanted us to feel, yung kung paano niya tayo minahal, yun yung gusto niyong maging motivation natin din sa buhay. So, Lord God, thank you for reminding me that your love is the main reasons for my obedience, for each of us, one of us obedience. Forgive me for failing to obey you from the heart so many times. Please teach me to live a life of obedience while also helping you with all my heart. I also pray that you will use me as your instrument to share the love with other people and obey you as your followers. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen.